ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador, ang vlogger na Pagtapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Maikling reaction video na ito mga kababayan ha, dahil may lakad tayo. Ito nga, kung mapapansin ninyo, itong si Epifanio Labrador ay laging nakasuot ng gloves mga kababayan ha. Yung kanyang gloves habang gumagawa siya ng video, gumagawa siya ng content ay yung gloves na pang motor. Anong koneksyon ng kanyang gloves sa kanyang ginagawang content mga kababayan? Hindi naman motovlog yung kanyang ginagawa. Naninira siya ng mga politiko mga kababayan pero naka-gloves. Bakit kaya? Ano kaya yung tinatago nitong si Epifanio Supot sa kanyang mga kamay? Yung kitong kaya niya mga kababayan, mas lalong lumala. Yung sinasabi ng iba nating mga subscriber na yun ay kurikong, kitong. Kaya pilit niyang tinatago sa pagsuot ng gloves mga kababayan. At lagi na lang siyang nakahabang manggas. Kasi nga baka kumalat na dito sa kanyang mga balat. Kakadiri ka panyong. Grabe ka. Yun ang mga kababayan. Yung pag-uusapan talaga natin, ito tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naisingit ko lang yung gloves kasi nga nagtataka ako bakit naka-gloves yan. Yan naman siyang hawak na manubila sa motor. Yun na nga balik tayo sa ating pag-uusapan, yung tungkol nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat daw yung 4 na senador tanggalin, no, bilang senador judge. Sa darating na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa pa kayo na may impeachment? Sabi nga ng mga eksperto mga kababayan, yung impeachment na yan ay mawawala na yan. Mahinto yan, matitigil yan dahil nga yung 19th Congress ay hindi nga pwedeng ituloy sa 28th Congress mga kababayan dahil iba na. Asa na yung mga congressman na bumoto dyan sa impeachment na yan? At matindi yung ibinunyag ni Congressman na Toby Tiangco mga kababayan, kaya napilitan yung iba excuse me, na pumirma sa impeachment na yan dahil nga sa kondisyon mga kababayan, conditional. Kung pipirma ka, ilalabas ka agad yung budget mo, yung mga proyekto mo, proyekto naman nila mga kababayan, gamitin nila para nga sa nakaraan o kakatapos ng halalan, yun yung proyekto nila. Pag hindi ka naman pipirma, ipitin yung budget mo. Kaya wala kang maibigay na pang-vote buying mga kababayan sa kakatapos lang na eleksyon. O yan yung talaga ang isa sa mga dahilan. Kaya nga itong impeachment na ito, ayon kay Senador Rodante Marcolita, ay dapat itigil na ito dahil illegal naman ito. Pero itong si Panyong na supot, naniniwala sa isa pang demonya mga kababayan, yung sumasayaw sa loob ng kulungan doon sa Bilibid, kasama yung mga high profile inmate, yung mga talagang kilalang kilala na mga drug lord sa loob ng kulungan. Saan ka nakakita ng DOJ secretary na gumigiling sa loob ng Bilibid mga kababayan, sumasayaw? Kasama sila Herbert Culanco, sila GB Sebastian. Saan nakakita ng DOJ secretary na ganon? Bukod tangi lang yang si Leila de Lima mga kababayan. Ibalik sa kulungan yung hindot na yun. Isa pa yan. O ito na mga kababayan, huwag natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Masarap. Ang minamahal ko mga kababayan, ay meron po siyang sinabi. Sino? Tungkol po sa mga senador na magiging judge sa impeachment trial dito po kay Sara Duterte na maaaring matanggal o ma-disqualify. Wow. So, ayon po sa sinabi po ni Senador Leila de Lima, kung tama po ako, sabi po ni Senador Leila de Lima, sa ilalim... Ba't sinasabi mo pa? Kung hindi ka naman pala tama, hindi ka naman pala sigurado, nanghula ka lang din. Balikan mo muna yung video ni Senador, hindi Senador yan, Congressman. Kasi nanalo nga yung party list na mga kababayan. Bakit nanalo pa itong drag queen na ito? Balikan mo yung video ni Dilimaw para malaman mo yung kung tama ako. O sige, patuloy natin to. Alim ng rules of court. Dito po sa screen, mababasa po ninyo. Saan? Maaaring maghain
ng motion or inhibition ang prosecutor team. So, para hindi magsilbing hukom ang isang senador na may kinikilingan. So, sa salita... Ang katotohanan lang yan, takot kayo. Dahil nga mga kababayan, sa bilang ng mga senador ngayon, Panyong, wag ka nga magkunwari dyan, takot lang kayo. Kasi nga mga kababayan, yung bilang nga ng mga senador ngayon, yung papabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay nasa 6 o 5 lang mga kababayan ha. Samantala, yung ayaw na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay 13 mga kababayan. Kailangan lang ng siyam. Pag may pirmang siyam na ayaw nila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, walang mangyayarang impeachment. At isa pa, hindi talaga matutuloy yan. Iwan ko lang ha kung itutuloy ng 28th Congress yan. Talagang kikwestiyonin yan ng kampo ni VP Sara Duterte. Pinag-aralan na nila yan. Dahil nga yung 19th Congress, ayon kay Attorney Makalintal, isang tawag nito mga kababayan, election lawyer, ay hindi dapat daw na yung 19th Congress ay hindi na, wala nang tawag nito, wala nang visa pagpasok ng 20th Congress. Kaya matutunaw nga yung impeachment na kay Panyong, humanda-handa ka na. Kasi nagtanggalan na ng mga kabinete ni tawag nito ni Pangulong Marcos. Sa sunod, baka kayo na yung aarestuhin o magtago ka na lalo kasi pag umupo na si Senador Ronti Marcolita, tugisin ka na. O patuloy natin to. Salita po niyang ito, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman ho natin kung sino yung senador o bagong halal na senador na hindi pa nga nakakaupo bilang senador, ay tila may sinasabi na, ang dami ng ginagawa o pinalalabas na salita, kagaya po dito ni Marcoleta. So, sabi po dito ni Senador Leila de Lima, a ground for the disqualification of for their inhibition. Pero sabi ko nga po, pag-uusapan pa ho yan ng prosecutor team. So, para po sa akin, mas maganda po, no? Na pag-usapan talaga nila yan. Kasi, para sa akin, kailangan piliing mabuti yung magiging kasapi ng impeachment trial na yan. Lalong-lalo na sa mga magiging hukom, no? Nang sa ganun, hindi maging sinungaling sa harap ng taong bayan yung isang ebidensyang nagpapakita. O, ganyan na lang mga kababayan. Ang gusto mong mangyari, Panyong, ikaw lang yung pinaka-sinungaling sa harap ng kamera. Ikaw lang yung gagawa ng matinding kasinungalingan. Bakit ayaw ninyong isama itong ibang senador na maging senador judge mga kababayan kung matutuloy man yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Pero sa tingin nga natin mga kababayan, hindi matutuloy yan. Mahinto na yan. Yan din yung kahilingan ni Senador Rodante Marcolita na dapat itigil na yan. At hindi naman yan talaga ang dapat problemahin. Hindi dapat yan ang problemahin ng ating pamahalaan ngayon dahil nga napakaraming problema ng ating bansa. Napakataas ng mga bilihin mga kababayan. Ngayon, pag yung pera mo 1,000 lang, naku po. Ilang kilong isda lang ang mabili mo. Ilang kilong bigas lang yung mabili mo. Dapat yan ang pag-usapan ng mga namumuno sa ating pamahalaan ngayon. Yan dapat yung atupagin nila, hindi yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil klarong-klaro naman na pamumulitika. At itong si Congressman Leila de Lima, yung sumasayaw-sayaw sa loob ng bilibid, isa rin yung bugok na abogada naman sana ng hayop na to. Gusto nilang ipa-disqualified yung 4 na senador para matira yung mga senador na gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano sa tingin niyo yung taong bayan, mga bugok? Katulad ninyo, mga bugok na
aatras yung mga senador na yan. Kasi nga mga kababayan, ng impeachment na yan, kahit na walang ebidensya o may ebidensya man yan, pero wala naman talagang ebidensya yan, yung labanan dyan mga kababayan ay paramihan. Numbers game yan. Dahil political yan. Yung usaping impeachment na yan, panyong parang hindi naman, political yan, tanga. Napakatanga mong tao ka. Napakabugok mo. Nung dapat umatras, dapat i-disqualified. Napakatangan yung dalawa. O ilan ba kayo? Nalaglag na tuloy yung cellphone ko. Nagagalit na tuloy tayo mga kababayan. Political yan. Yung sinasabi ni Leila de Lima, maging prosecutor ka, huwag ka na sumama din. Dahil alam naman naming Saba Queen ka kung anong pagkatao meron ka. O bakit ka makisali dyan sa prosecution? Andun ka ba? Kasama ka ba nung pumirma? Yung mga congressman na yan, di ba hindi ka pa congressman nun? Ako mga kababayan, dapat ibalik sa kulungan yung babae na yung hindot na yan. At itong si Panyong dapat tugisin na ito. Dapat makulong na ito, hindi na ito makapamensala, hindi na ito makapagsinungaling. Nalaglag ko yung cellphone kung hindot kang Panyong ka. Yan nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Asa na yung ating shoutout? Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ma'am Virgil Jesus ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Edisa Borbe. Shoutout kay Imelda Pascua, idol. Shoutout ha. Kay Anthony Laurio dito sa may bandang baba. Excuse me. Kay sino to? Anyana Sagila. Shoutout kay Daki. Shoutout kay Anili Rivera. Shoutout kay Pilisa Nwiki. Shoutout kay Edwin Tagaamo. Shoutout. Ano ba yung sinabi na magsuntukan na lang daw kami ni Epifanio Labrador? Sino ba yung nagkomento nun? Itong si Naki? Nwiki ba? Tama si Labrador. O tama pala. Tama pala si Labrador. Pero mali ka. Sabihin mo bang magsuntukan kami? Manahimik ka nga dyan. Yung idol mo, takot na takot nga magpakita ng mukha. Makipagsuntukan pa. Huwag mo nga akong paglulukuhin. Naka-gloves nga yan habang nagbablog. Natatakot nga na kahit daliri niya ay makita ng mga tao tapos makipagsuntukan pa kaya yan. Huwag mo akong pagyabang-yabangan dyan. Makipagsuntukan. Tanungin nyo name ng mga anak niya at ano address nila, ano ba sabi niya? Si Saki Fluer. Kasi nanghingi kasi ng yan, nanghingi ng abuloy mga kababayan. Nanghingi ng abuloy. Bigyan mo ng abuloy, ano ba pangalan nito? Nitong si nagsabi na magsuntukan na lang daw kami. Ano ba pangalan nito? Pilisa? Bigyan mo ng abuloy. Baka kamag-anak ka pala ni Panyong. Amo ka magsuntukan na lang kami. Takot nga magpakita ng mukha yan, makipagsuntukan pa. Huwag akong paglulukuhin. Yun ang dito lang muna at medyo na high blood tayo. At once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines.